sa ating mga buwan at sama-sama natin salubungin ng isang malakas na palakpakan ang ating panauhit ngayong araw na ito. Ladies and gentlemen, the Secretary of the Interior and Local Government, Honorable Juanito Victor Remulla. Joined by the acting governor of the province of Nueva Ecija, Honorable Gil Raymond M. Umali. Muling ibigay natin ang ating malakas at masigapong palakpakan. Muling isang magandang umaga sa ating lahat at maligayang pakikisagot sa handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat. Isang makabuluhang pagtitipon kung saan ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan ay direktang ihahatid sa ating mga kababayan. Ngayon po, higit din nagiging espesyal ang ating pagdiriwang dahil kaisa tayo sa selebrasyon ng kaarawan ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Upang formal na simulan ng ating programa ngayong umaga ito, hinihiling ang bawat isa na manatiling nakatayo para sa ating invocation na susundan ng pag-awit ng Philippine National Anthem, Nueva Ecija Hymn at Bagong Pilipinas Hymn. Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. Dear Lord, we stand before you in humble prayer before we start this program. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here, so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless also those we have left behind our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Bless people around the globe that they may enjoy peace and the goodness of your love. We ask all these through your mighty name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Go!
Maaari na po kayo maupo at muli bigyan natin ang bawat isa ng isang malakas at masigabong palakpakan. Mga minamahal naming Novo Ecijano at mga panauhin ngayong umaga ito upang formal na buksan ang ating programa, makakasama natin ang bundihing lingkod bayan na walang sawang naglilingkod para sa bawat Novo Ecijano. Mga minamahal kong kababayan, ang ating acting governor dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, Honorable Hip Raymond Lemon Umali. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, bago lang, may isang malakas para sa Panginoon. Napakaswerte po natin ang Lalawigan ng Nueva Ecija ang napili po na namin po ating bisita.
Sa ngalan po ng buong lalawigan ng Medisya po, malugod po puso namin tiyataga po si Kalihim John T. Grimulla po sa kanyang bisita. Sa kanyang bisita sa ating lalawigan, kung saan po yan, ilulusot po yung handog ng Pangulo. Ito ay isang malinaw na patunay ng malasakit at tunay pagmamahal nating Pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat pamilyang Pilipino po, lalo sa ating mga negosyanto. Ang programa ito po ay hindi lang mensahe ng pag-asa, kundi isang mensahe walang lalawigan, walang bayan, at walang mamayan ang nakalimutan ng ating pamahalaan. Kami po dito sa Medisya po ay lubos na ipapasalamat. Ang nakadang makipagtulungan po kay DILG, Secretary, at sa buong pambansang pamahalaan po upang hindi may hatid ang serbisyo may malasakit, kauna para sa ating mga kababayan. Mula po sa pangalan po sa Pamuno Manigaw po yung umali po. Siyempre nagpapasalamat di kay Secretary Mulla po. Higit sa po sa ating Presidente po, si Bongbong Marcos po. Kung saan po nagtitiyo po ng kanyang araw po. Happy birthday po, Mr. President. At pagtutok sa ating mga kapwa Pilipino po. Mabuhay po ang ating Pangulo, mabuhay po ang ating TLG, mabuhay po ang lalawigan ng Medisya. Salamat po. Thank you so much once again. That's Honorable Hill Ringwood and Umay. Ngayong araw, mga minamahal nating kababayan, ay sama-sama nating masasaksihan ang pagbubukas ng mga serbisyong handog ng ating pamahalaan bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito po ang mga pangunahing aktibidad, ang kadiwa ng Pangulo, kung saan makakabili ang ating mga kababayan ng mas mura ngunit di kalidad na produkto mula sa ating mga magsasaka at local na producers. Ang job fair na matatagpuan sa ikalawang palapag ng ating Old Capitol Building para sa ating mga kababayang naghahanap ng bagong oportunidad dito po sa ating lalawigan. At ang medical mission na kasalukuyang isinasigawa sa mga bayan ng Cabanatuan, Quezon at Licab na naglalayong magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga mamayan. Ngunit bukod sa mga programang ito, tayo po ay lapis na maswerte dahil kapiling at kabahagi natin ang mga sumusunod na panauhin ngayong araw. Ladies and gentlemen, ikinalulugod ko po na ibalita sa inyo na ngayong araw na ito, masaya po natin kapiling ang ating Secretary of the Interior and Local Government, Honorable Juanico Victor C. Rebudia. Joining us this morning is the DILG Regional Director for Central Luzon, Araceli A. San Jose, Seso 3. Muli po ang ating Acting Governor ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija, Honorable Hill Raymond Lemon Umani. The Department of Trade and Industry Assistant Regional Director, Richard V. Samanan. The Philippine National Police Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Kapiling at kasama rin po natin ang mga tanggapan ng DILG Nueva Ecija, the Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA, ang Nueva Ecija Police Provincial Office, Department of Labor and Employment, the Department of Education, Department of Health, Department of Agrarian Reform, Commission on Higher Education, at syempre, ang Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija. Ngayong araw ay makakasama rin natin isa sa ating mga kababayan na direktang nakinapan sa ating programa. Narito po upang magbigay ng kanyang mensahe ng pasasalamat. Ladies and gentlemen, ang ating Dole Dupat beneficiary, Dinoong Rafi Peñafiel.
umaga po sa ating lahat, sa ating sekretary po ng DLG, sekretary Lulo po, sa ating acting governor, si Governor Umali po, kay Ma'am. Ako po ito sa puso nagpapasalamat sa ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, sa binigay po na pagkataon sa amin na doon sa programang tukad po na kami po'y naging bahagi po nito. Ito'y malaking tulong po sa amin na yung sa kagaya pa lang mahihira. At yung sa amin po, yung sa Lawa Bige, yung tulong na mapaunlad pa po yung aming kakayahan sa pag-aalaga ng halaman at yung pinansyal po na tulong, maraming tulong po sa amin. Maraming salamat po. Very good. Thank you so much once again. That's our Donut Tupad beneficiary, Ginoong Peñafield. At this point, ating pong ipakilala ang isa sa mga huwarang pinulot ng ating pamahalaan na siya rin magpapakilala sa ating kagalang-galang na kalihim ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal. Ladies and gentlemen, no paisihalo, let us all welcome the Regional Director of DILG, Director Araceli A. Salucen Sasoturi. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Representing the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., buong pagmamalaki po ko pong ipinapakilala ang ating panauhing pandangal, ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government, ang iginagalang na si Juanito Victor Janvic Remulla. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating acting governor, Governor Hill Raymond Umali, sa ating director na napakahusay ng DLG, si Araceli San Jose, si Director Richard Sibangan, ang ating dati pang katrabaho sa ating Region 3 PRO, General Ponce Rogelio Pitanes. Garaw, bibong-bibo. Mga kasama natin sa DLG, DNR, DSWD, DepEd, DAR, DA, DOH, ESTA, DOLE, DTI, PNP, BFP, DGNP, at saka ang mga bisyal ng dalawang galawigan ng Nueva Ecija. Isang pong magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ko nakarating dito sa sitio to. Ako po'y madalas po nakarating sa Nueva Ecija. Ngunit sa araw na ito, ako po ay inatasan na lumahok dito sa para sa itong activity na to. Manamang karamihan sa inyo ay ngayon lang po nakita at ngayon lang po nakilala dahil buong buhay ko po ay nasa Cavite lang ako. Hinatak lang po ako papuntang DILG para maglingkod. Alam ko, mas kilala niyo ang aking nakakatandang kapatid, si Secretary of Justice Boy Remulla. Mas kilala niyo sa akin yun di ba? Alam ko ang kauna-unahang tanong sa utak niyo, sa isip niyo, kung magkapatid ba talaga kami. Mga kaibigan, dito po ako para i-confirma na iisa po ang nanay namin at iisa po ang tatay namin. Panganay lang po yun nung nabuhulo yan ay panganay na lalaki, medyo napatagal sa pugon. Kaya paglabas ay well done. Sunod na sunod. Kaya nang nakita siya, sabi ng magulang namin kailangan meron pang isang sumunod na anak na lalaki. Nag-eksperimento, hindi na well done, medium well na lang ang lumabas. At ako po yung lumabas doon. Totoo po kami magkapatid,
Pero nasa kanya po ang lahat ng talino. Alam mo, si SOJ po, nag-top ng Baryan noong 1987 na hindi nag-aaral. Parang bali wala na sa kanya. Pero nag-top po ng Baryan noong 1987. Ako po, 5 taon yata bago nag-graduate sa college dahil puro panliligaw lang alam ko nun Mabata ka Pero kung nasa kanya naman ang lahat ng talino, sa akin naman napunta ang gandang lalaki. Alam niyo, napaka-lawak alam ko ng isip niyo tungkol sa ating estado ng ating gobyerno. Nag-aaway po ang Kongreso at Senado. Nag-aaway po ang Kongreso at ang Kabinete. Ang Supreme Court, dinudahan rin kung anong ginagawa. Ang dami pong distractions na nangyayari dito. Kasama na rin po ang pag-suspinde sa ating gobernador na si Oy Mali sa kaibigan. Hindi po ako nagpapasa ng husga dyan. Pero sinasabi ko lang po, sa Pilipinas ngayon, ang gobyerno parang nakakalito. Andito po kami para patunayan na kahit anong naririnig nyo, governance must go on. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Tuloy-tuloy ang servisyo para sa ating tao. Andito ang ating acting governor. It shows that there is continuity in what we are doing. Alam ko na maraming masama loob sa inyo. Alam ko na nag-iisip ang karamihan dito kung bakit umabot sa ganito. Alam ko rin na marami sa inyo na tuwing nakikita ang inyong paycheck, ang sweldo niyo, at nakikita nyo ang withholding tax, at nakikita nyo na halos 1/3 ng sweldo nyo tinatanggal at kinakalpas at di napupunta sa inyo. Ang unang tanong nyo, saan ba napunta ito? Pag nakikita nyo ang mga nakakita sa TV ngayon at sa hearing at sa Senado, alam ko na sumasama ang loob nyo. Bakit gano'n? Mga kaibigan, dito na ang pagkakataon natin na meron tayong Pangulo na nasa tamang panig ng issue na ito. Siya na mismo ang nagtukoy kung ano ang mali. Siya na mismo ang nagtukoy kung saan ang kapilungan. At siya na mismo ang nagtukoy na gagawa ng independent commission para masuri talaga kung sino ang may sala. Mga kaibigan, tumitindig ako sa harap sa inyo dito na ang Pangulo na tuwing makakausap ko ay 100% committed na makukulong ang lahat ng naisala sa dito sa flood control mess para gusto yung job fair na to, yung mga test na ginagawa natin, mga payout natin, mahalaga po yan. Pero pagdasal po natin ang ating bansa. Pagdasal po natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay 7,000 isla. 7,000, humigit na 7,000 isla. 1,800 na lingwahe. 82 lalawigan. 40,000 barangay, 4,000 munisipyo, 165 na syudad. Pero iisang bansa lang tayo. Dapat sa panahon na ganito, tignan natin ang tama na pwedeng gawin. Tignan natin kung saan dapat pumunta ang Pilipinas. Pagdasal po natin ang ating Pangulo. Nahirap po pinagdadaanan niya. Kasi sa unang pagkakataon, sinasabi niya, wala siyang papanigan dito, kundi katotohanan. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado, basta may sana, makukulong sila 100% po, guaranteed yan. Sa araw na to, mag-iwang po tayo, dito po ang servisyo ng gobyerno. Meron tapat na sa pinahigit pa sa dito dapat dito. Ang serbisyong tapat para sa lahat, para tunay. Pero importante dito, magkaisa tayong lahat. Pagkasal po natin ang ating laligan,
Pagdasal po natin ang justisya para sa mga Pilipino at higit sa lahat, pagdasal po natin na kanularan at kabayapaan ay dumating sa ating bansa. Maraming salamat po at magandang mga. Ladies and gentlemen, once again, the Secretary of the Interior and Local Government, Honorable Juanito Victor Sirimulia. Muli isang malakas at masigaw palakpakan. Truly, governance must go on. Tuloy-tuloy ang paglilingkod at anuman ang hamon, ang gobyerno ay mananatiling nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. Now at this juncture, we will now witness the ribbon-cutting ceremony, a symbolic gesture that officially marks the beginning of handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. We would like to invite the provincial directors mga minamahal namin kababayan, dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ay bukas na. Muli isang malakas at masigabong palakpakan. Giving up bigger seats. At this point, we will proceed with the ceremonial awarding together with our partner agencies, the DTI, DNR, DSWD, and DOLE. Now, for the Department of Trade and Industry, we would like to invite the Assistant Regional Director Richard V. Simangan, together with the Acting Provincial Director Warren Serrano, to lead us with the awarding and recognizing the Small Business Corporation loan beneficiaries. And also, we would like to invite the provincial P3 coordinators of Nueva Ecija, Ms. Grace Elamin and Ms. Cecil Manibog. And we would like to also invite, of course, the Secretary of the Interior and Local Government, Honorable John Vicremulia, together with the Assistant, together with the DILG Regional Director Araceli Isa Jose Sasoturi, and the Acting Governor of the Province of Nueva Ecija, Honorable Hill Raymond Omani. Now let's begin the recognition of Small Business Corporation loan beneficiaries with Miss Annie Grace Barbara. Next in line, we have Mr. Nestor Guillermo. Next we have Mr. Mark Gumuan. And completing the recipients, the beneficiaries, is Ms. Donna Diegos. Thank you so much once again. That's from the Department of Trade and Industry. Now let's move on with the Department of Environment and Natural Resources. And to award it, let's invite Ms. Sherika Rubi Claudio and Ms. Nancy Salazar, the planning officers of the DENR. The Department of Environment and Natural Resources will turn over a minimum of 1,000 NARA to provincial local government unit. This activity serves not merely as a ceremonial gesture, but as a concrete demonstration of support to the President's vision of a cleaner, greener, and more resilient nation. Ladies and gentlemen, to receive this NARA, ladies and gentlemen, the provincial government of Nueva Ecija. After
after the DEI, DNR, now let's proceed with the Department of Social Welfare and Development. And to award, let's invite Ms. Aurelia Senario, the PSWD Provincial Leader. Now, we would like to also invite Mr. Neil Edward Gunanan and Ms. Laarni Ramos Padilla, together with Ms. Jonna May Candelario and Ms. Maria Cristina Rose Sumera, to join us with the award. To receive it, a check worth 50,000 pesos for the Sustainable Livelihood Program. Ladies and gentlemen, we have here this morning Mr. Antonieto Calipis. Ms. Linda C. Macabeo. Mr. Jose Vicente Condillo. Mr. Regino John Paul Canogue. And Ms. Marilu Ligaspi. Once again, that's for the Department of Social Welfare and Development. And now, for the last department, we have the Department of Labor and Employment. At this juncture, we would like to invite the Provincial Director, Ms. Maylene Evangelista, to lead us with the award. To receive the cash as a divine beneficiary, we have Mr. Rafi Peñafiel. Mrs. Susa Rivera. Richard Marine. Nino Samudio. And Ms. Hilda Eugenio. Now, to receive a check in as part of this festival, we have a Big Sunday. Patricia Ivy Soto. Kelvin Jack Espiritu. Renmark Obrero. And Alea Bay Lapus. And to receive a certificate of eligibility for the livelihood, we have Ms. Shona Patiaga, Jesusa Suman, Marilu Gunanan, Ronaldo de la Vega, and Nelson Castro.
let's give our biggest round of applause to our beneficiaries together, of course, with the presenters. Now at this time, bilang commercial, before we end this beautiful celebration, we would like to invite, of course, the Secretary of the Interior and Local Government together with the Regional Director and the Acting Governor to be join our guests dito po sa bandang ibabang bahagi. And once again, inviting everybody to please rise. Tayo po tayong lahat. Kanina i-mention na orient na po namin kayo dito, but then again, of course, we would like to reiterate ang mga linya na babanggitin natin bilang pagbati po natin sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pag sinabi ko doon, Garcia, again, ang tuloy niya will be happy birthday and thank you, President Bongbong Marcos. Mas malakas, mas may pwersa, mas maganda. Again, sample lang po nila tayo, ha? Go Nueva Ecija! Happy birthday! Very good. Ayan, ha? First day lang yan, ha? Sa dulo, medyo lagay na natin yan. Woo! Ayan, para mas masaya, ha? Okay, again, go Nueva Ecija! Happy birthday! Thank you, President Bongbong Marcos! Woo! Well, bibigyan natin ang masiyaw para ng bawat isa. Very good. Once again, for the meantime, tingin lang tayo sa ating camera. So, pagtatapos ng ating programa, tuloy natin nakita na ang pinakamagandang paraan ng mabiligod ay direktang pagabot ng tulong at servisyo sa ating mga kababayan. At higit sa lahat ng mga aktividad na ito ay lunsad bilang bahagi ng pagdiriwang katawan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yan ang mga minamahal natin mga kasimalo, sama-sama natin imarati ang ating pagbati. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay po. Morning.
Ipunin niyo yung DILG banda doon. Ipunin niyo yung team ng DILG doon. Para kung papapistol tayo. Thank you. Okay, ready? 1, 2. Okay po. Dito.
Ay. Sige po, marami po, salamat po. Kita na lang po. Okay na. Bye. Bye.